Aroma. Magandang araw mga idol. Maulan na umaga dito sa aming probinsya. So ngayon, ipagpatuloy natin yung kwento ni Aroma. Mayroon tayong mga problema mga idol, lalo na sa aking AdSense, hindi na ako kumikita. Ngunit patuloy ko naman na inalam talaga yung problema. Ah, Gagawa na lang ako ng ibang AdSense at sana ma-approve agad ito mga idol para patuloy tayong monetize doon sa isa nating channel, ang Gabay. So sa ngayon dito muna natin i-upload sa Agimat Stories ang pagpapatuloy sa kwento ni Aroma. So again, maraming salamat sa lahat sa mga patuloy na sumusuporta. Nag-subscribe dito sa ating channel na Agimat Stories at sa mga nag-comment, maraming salamat sa inyo. Sa mga nagpadala ng tulong, maraming salamat mga idol dahil hanggang ngayon hindi pa ako nakapagsahod. Wala pa talaga mga idol, talagang zero pa tayo. Ngunit alam nyo yung ano natin, doon ko na lang nakikikain na lang ako ngayon mga idol. Pero laban lang tayo, hindi hindrance, hindi hadlang yung problema para susuko tayo mga idol. Lalaban tayo, ipagpatuloy pa rin natin ang ating nasimulan. So again, shout out tayo at maraming salamat sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga driver, dahil may mga nag-message sa akin na isa yung kwento natin na libangan sa kanilang pag-drive. So keep safe, ingat po tayo sa mga beaker, sa mga blind community at sa lahat ng mga PWD, sa lahat ng mga gender. Maraming salamat yung lahat, lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo. So ngayon mga idol, simulan na po natin ang pagpapatuloy sa kwento ni Aroma. 860 na po ito mga idol. Simulan na po natin ang kwento ni Aroma. Wika nitong si General Bacos habang papalabas na din ito doon sa kampo. Kailangan natin na maabutan ang mga ito, Lola Corita. Talagang ang lakas ng loob ng mga ito na pumasok pa dito sa ating teritoryo. Gayon pa man, nakakatiyak akong malakas talaga ang mga ito dahil nagawa nila ang kanilang pakay ng ganon-ganon na lamang. Samantalang ang grupo naman nila ni Butchok, matapos na makipaglaban ang mga ito doon sa mga nilalang sa kagubatan ng Abukaw, nagkasundo ang mga ito doon sa grupo nila ni Tata Ingo at Luis na sila na ang susunod sa grupo nila ni Nanay Candida para umalalay sa mga ito. Kasalukuyan ng nasa labas ng bayan ang grupo nila ni Butchok at nagmamatsyag na tahimik lamang. At papunta naman sa kanilang kinaroroonan ang grupo ng kapatid nitong si Pinunong Dumas na si Pinunong Pito, kasama ang malalakas na mga mandirigma ng kanilang hanay. Ang mga tao naman sa bayan, nagkagulo na din ang mga ito, samantalang ang mga espiya na kasabwat ng grupo nila ni Pinunong Marlo at Pinunong Bull at tumulong sa grupo nila ni Nanay Candida, agad na kumilos na din ang mga ito at naghahanap ng paraan para makatulong sa pangyayaring iyon. Batid na kasi ng mga ito na mayroong nangyayaring hindi kaya-aya sa loob ng kampo dahil nakita ng mga espiya na nagkagulo na ang mga mandirigma nitong si Pinunong Dumas doon sa loob at labas. Pati pa ang mga bantay, nagtatakbuhan na ang mga ito. May nakikita din silang lumalabas na maraming mga sasakyan at kargado ito ng mga mandirigma. Habang ang mga mandirigma naman nitong si Pinunong Dumas nagkagulo at nilibot agad ng mga ito ang buong paligid ng kampo at maging ang buong bayan mismo. Agad na naglilibot na din ang mga ito para tiyakin na wala ng mga kalaban pa ang nandoon. Samantalang ang grupo nila ni Nanay Candida, doon na dumaan ang mga ito sa kabilang bahagi ng mga kakahuyan, doon sa kabilang bahagi ng bayan, habang sina Tata Ignacio
at General Luna, lalo na ang matandang albularyo. Panakanakang tumitingin ito kay Nanay Candida. Nagtataka kasi itong si Tata Ignacio. Habang tumatakbo kasi ang mga ito, parang pamilyar sa kanya ang presensya ng matandang babaylan. Ganon din naman itong si Nanay Candida. Habang tumatakbo ng napakabilis ang mga ito at papasuot doon sa makakapal na mga kakahuyan, patingin-tingin din ito doon kay Tata Ignacio. Ngunit sa ngayon, mas nasabik ang matandang babaylan na makaharap ang dating babaylan na ngayon ay isang malakas na barangan na si Lula Curita, ang dating kinakasama ni Tata Ignacio. Habang papasuot ang mga ito doon sa kakahuyan, ramdam nila ang mga presensyang sumusunod sa kanila. Kaya wika nitong si General Luna, "May mga sumusunod sa atin ngayon, Bincho. Alam nila ang pasikot-sikot ng kakahuyan na ito. Hindi pa gaanong gumaling at lumakas ang aming mga katawan ni Tata Ignacio. Mukhang makakalaban natin ang mga ito dito sa kagubatan. Anumang oras, maaabutan tayo ng mga ito. Ngunit dahil kasama natin ang mga batang ito, ang aking anak, si Samael at itong si Aruma, malaki ang aking paniniwala na kaya natin ang mga ito. Batid kong kasama nila si Lula Curita, ang aking ina. Ngunit hindi ko na itinuring na ina ito. Hindi na ina ang aking pagtingin sa matandang barangan na iyon, Tata Ignacio." Sagot naman ng matandang albularyo, "Matagal nang patay ang iyong ina, Luna. Ang sumusunod sa atin, ang nagbihag sa atin, ay hindi ang ina mo. Dahil nakapaloob na sa kanyang katawan ang kasamaan, ang demonyo at ang espiritu ni Satanas. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ito kapag nakaharap muli natin ang matandang iyon." Napalingon naman itong si Nanay Candida nang marinig ang pinag-usapan ng mga ito. Ngayon, napagtanto niyang totoo ang kanyang hinala, na hindi na iyon ang tunay na katawan nitong si Lula Curita. Hindi na iyon ang tunay na katauhan ni Lula Curita, kundi minamaniobra na ito at mayroon ng nakapaloob sa katawan ng matandang barangan na isang napakalakas na espiritu, at nagiging biktima lamang din ang matandang babaylan na si Lula Curita. Kailangan niyang alamin pa ang mga pangyayaring ito, dahil kapag nagkaharap sila, hindi magdadalawang isip itong si Nanay Candida na patayin muli itong si Lula Curita at ang nilalang o ang espiritu na nandoon sa katawan ng matandang barangan at babaylan. Ilang sandali lamang, biglang umihip na ang malakas na hangin doon sa paligid, at mas lalong naramdaman pa nila ang presensya ng mga kalaban, dahil ang grupo nila ni General Bacos at Lula Curita alam na alam ang daraanan doon sa mga kakahuyan. Alam din nila kung saan ang mas madali para maabutan agad ang grupo nila ni Nanay Candida. Kaya makalipas lamang ang ilang minutong habulan, nakikita na nila at naabutan na ang grupo nila ni Nanay Candida. Samantalang sina Nanay Candida, pati na sina General Luna at itong si Tata Ignacio, nagpasya ang mga ito na tumigil na muna sa kanilang pag-usad. Wika nitong si Nanay Candida, "Mukhang baliwala ang ating ginawang mabilis na pagtakbo. Kahit na ginamit pa natin ang ating mga karunungan at kakayahan pagdating sa mga usal para mapabilis ang ating pag-usad, naabutan pa rin tayo. Tumigil na tayo sa ating pagtakbo. Harapin na ang mga ito. Sa tingin ko, dito sa lugar na ito
ang magandang pagkakataon para harapin at labanan ang mga sumusunod sa atin. Sa isip din ngayon itong sinanay kanila, umaasa din ito na sana kasama sa mga sumusunod sa kanila itong si Lola Corita. Tumigil na ang mga ito sa kanilang pag-usad at pagtakbo at muling wika ng babaylan. Aroma, Samael, Binjo, Nico, humanda kayo. Kailangan natin na maglatag agad ng mga puter. Sinang-ayunan din agad ito nila ni General Luna at Tata Ignacio. Batid nilang walang saysay ang paglayo pa sa mga ito dahil maaabutan pa rin sila ng mga kalaban. Nakikiramdam ang mga ito doon sa buong paligid. Nandoon ang mga ito sa ilalim ng malalaking mga puno ng kahoy at mga puno na parang wala ng buhay na nababalutan ng mga baging at mga halaman. Wikang muli nitong sinanay Candida. Mukhang may kaugnayan na ang mga ito sa kanilang kagubatan. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit naabutan pa rin tayo ng mga ito sa kabila ng ating mga ginagamit na mga usal at orasyon para mapabilis ang ating pag-usad. Parang pinaglaruan lamang tayo ng kagubatan na ito dahil bumabalik tayo sa ating pinagmulan. Pablo, alalayan mo ang mga bata. Isa lamang ang paraan para sa mga ito. Harapin at patayin ang lahat ng mga kalaban na sumusunod sa atin. Kailangan din natin na mabalutan ng mga puder na usal ang buong paligid kahit papano. Makakasabay tayo sa kanila. Masama ang aking hinala sa kapaligiran ng kagubatan na ito. Bukod kasi doon sa mga presensyang sumusunod sa kanila, may ibang nararamdaman pang mga presensya sa buong paligid ang matandang babaylan. Ang mga bata naman, nakahanda na din ang mga ito at mariin ng nakikiramdam doon sa buong paligid. Itong si Samael, nakapaglatag na ito ng mga usal para sa kanyang gagawin na mga pag-atake at sa kanyang tirador, pati na para sa kanyang mga portal para agad na magagamit niya ito kung kinakailangan agad. Samantalang itong si Aruma, nakayuko na ang bata, nakatukod ang isang kamay sa lupa at medyo nakaluhod din ang isang paa habang mariin na pinakiramdaman ang mga presensyang nararamdaman. Namumuti na din ang isang mata ng bata na parang tinatanaw at nakikita ang mga kalaban na paparating. Samantalang itong si Nico, inihanda na din ng bata ang kanyang armas na pendulum. Itong si General Luna, mariin din na nakikiramdam ito doon sa buong paligid at pati na doon sa kanyang anak na si Nico. Ngayon niya makikita kung gaano nakalakas ito. Tulad ng sinabi ni Tata Ignacio sa kanya, nakita na niyang lumaban ito dati. Ngunit hindi katulad sa ngayon na napakalakas ang kanilang makakalaban. Patuloy ang paglakas ng ihip ng hangin doon sa paligid at malamig na din ito sa kanilang pakiramdam. Patuloy din ang paglakas ng mga presensyang nararamdaman nila at batid nila na papalapit talaga ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. At segundo pa ang mga lumipas, nakita nila ang ilang mga bulang hangin na napakabilis ang pag-usad papunta sa kanilang kinatatayuan. Nababali na at nalalagas ang mga sanga ng puno ng kahoy at mga dahon sa bawat madadaanan ng mga ito, hanggang sa tuluyan ng nakalapit na ang mga ito sa kanila at pagkatapos bumagsak na nakapalibot sa kanilang kinatatayuan hanggang sa nabuo
ang mga pabilog na hangin bilang mga katawan ng tao. Agad naman na namukhaan nila ang mga ito. Napapamura pa nga sina Tata Ignacio nang makikilala nila sina General Ragos at itong si Lola Curita. Agad nasambit nitong si General Luna. Tata Ignacio, tama nga tayo sa ating hinala. Si Ina at si General Ragos nga ang mga sumusunod sa atin. Tumango lamang din itong si Tata Ignacio dahil sa mga sandaling iyon. Lalong nakakaramdam lamang ito ng galit at sobrang kinamumuhian nito itong si Lola Curita. Uwi ka naman agad nitong si General Ragos habang humakbang pa ito papalapit sa kanila. Inaakala nyo bang makakatakas kayo sa amin, General Luna, Tata Ignacio? Ang buong islang ito ay pagmamay-ari ni Pinunong Dumas at lahat ng bahagi ng islang ito ay may mga usal kapangyarihan na nakabalot na umaayon sa amin. Lalo na ang mga batuhan at mga puno ng kahoy. Kahit saan pa kayo magpunta, hindi kayo makakalayo at makakatakas. Hanggat nandirito kayo sa isla ng Abukaw, hawak namin ang buhay ninyo. Natatandaan ko na ang hitsura ng mga batang ito. Nakakalat ang kanilang mga hitsura doon sa buong isla ng Hilaga. Ang mga batang ito ang dahilan kung bakit bumagsak ang gobyerno doon sa Hilaga at ang pagkakamatay ni General Duque. Pati pala sa lugar na ito, mga pisting bata, gusto niyong pakialaman at pabagsakin na din. Hindi kayo magtatagumpay sa mga binabalak ninyo. At ngayon, dahil kayo pa mismo ang nagpunta sa aming teritoryo, ako na ang magpaparusa sa inyo, mga bubuwit. Kamatayan ang parusa para sa inyo. Uwi ka din nitong si Lola Curita. Aking anak, Lona. Aking asawa, Ignacio. Mukhang patuloy kayong lumalayo sa akin. Kaya nakapagpasya ko na isama ko na kayo sa aking kaharian ng mga bangkay. Kung hindi ko kayo maisama na buhay, isasama ko na kayo na patay. Sagot naman nitong si Tata Ignacio. Nasisibang ka na, Curita. Nilukuban ka na ng kasamaan at kadimonyohan. Hindi mo kami maisama sa impino. At kung makakita ako ng pagkakataon, ibabalik kita sa pinanggagalingan mong kaharian ni Satanas. Nagulat din itong si Nanay Candida. Napatitig ito doon kay Lola Curita. Sa kanyang isip, ito na pala ang mukha ng matandang ito. Nakakatakot at binabalutan ng kakaibang presensya ng demonyo. Sa mga sandaling iyon, nagpasya na din itong si Nanay Candida na tanggalin ang kanyang suot na nakatakip sa kanyang mukha. Wika nitong si Nanay Candida habang mariin na nakatitig naman doon kay Lola Curita. Iyan na pala ngayon ang hitsura mo, Curita. Mas pangit pa pala sa ugali mo. Ako ang labanan mo. Ako ang harapin mo. Magtutuos tayo. Lakas laban sa lakas. Demonyo laban sa kabutihan. Mukhang mayroon ka ng kasama na kampo ni Satanas. Hindi ako naniniwala na mayroong ibang espiritu ang nakapaloob ngayon sa katawan mo. Ikaw iyan
na nagiging demonyo. Gulat at napatitig ang mga ito doon kay Nanay Candida. Pati pa nga itong si Lola Curita dahil hindi nito nakikilala at natandaan ang hitsura ng matanda. Wikang sagot naman ng matandang barangan na si Lola Curita habang napatitig ito ng matalim doon kay Nanay Candida. At sino ka namang pakialamira ka? Hindi ikaw ang aking kausap. Ngunit kapag hiniling mo na ako ang labanan mo, baka magsisisi ka. Sino ka ba? Bakit ka ba nangingialam sa aming usapan? Ganon din ang nasa isip at katanungan nila ni Tata Ignacio at General Luna. Ngunit sina Binjo at Pablo na alam nila ang buong katotohanan na nahimik lamang ang mga ito at hinihintay na si Nanay Candida na ang magbunyag sa katotohanan. Sagot naman nitong si Nanay Candida habang tumitig din ito doon kay Tata Ignacio at General Luna pagkatapos nakipagtitigan ito kay Lola Curita ng matalim. Maaring hindi ninyo ako natatandaan. Ang hitsurang ito ay malayong malayo nung huling pagkikita natin. Lalo na ikaw, Ignacio. Napakatagal na ang lumipas na mga taon na hindi na tayo nagkikita pa. Ngunit hindi ko makakalimutan ang hitsura mo at ang hitsura ng barangan na ito. Gusto kong magpakilala sa inyo, lalo na ikaw, Curita. Ang kaharap ninyo ngayon, ang nangingialam ngayon sa usapan ninyo, ako si Candida, ang dating kasama at asawa ni Ignacio, kung saan iniwan dahil sa aking pagkasadlak sa kasamaan. Imbis na tulungan at gabayan, mas pinili mo pa, Ignacio, na ako ay iwanan. Hindi kita sinusumbatan. Dahil matagal na ang mga panahon na iyon at kinalimutan ko na ang lahat. Ikaw, Curita, alam kong hindi mo makakalimutan ang pangalan na Candida. Ngayon, batid kong mas lumakas ka pa dahil nasa iyong katawan ang lakas ng espiritu ng demonyo. Hinahamon kita ngayon. Sa narinig nila ni Tata Ignacio, General Luna, maging itong si Lola Curita, parang binuhusan ang mga ito ng malamig na tubig na hindi agad nakapagsalita. Parang hindi pa pumasok sa kanilang isipan ang mga pinagsasabi nitong si Nanay Candida. Napatulala ang mga ito at nakatitig doon sa matandang babaylan. Itong si Tata Ignacio, gulat na gulat. Napadilat ang kanyang mga mata nang marinig ang pangalan na Nanay Candida. Hindi niya makakalimutan ang unang asawa na si Nanay Candida. Malaki din ang naging kasalanan nitong si Tata Ignacio dahil nang maging barangan itong si Nanay Candida, imbis na tulungan niya at gabayan ang kanyang asawa, mas pinili nitong iwanan ang matandang babaylan at samahan itong si Curita. Itong si Lola Curita naman, napadilat ang mga mata nito at halos hindi din ito makapaniwala nang marinig ang pangalan ni Nanay Candida. Dahil magkakaibigan na matalik ang mga ito. 4 silang magkakaibigan na pawang mga babaylan at mga albularyo. Trabaho ng mga ito ang magligtas ng mga tao at kalabanin ang mga kampo ng demonyo. Gayon na lamang, unang naligaw ng landas itong si Nanay Candida dahil nga sa mga nangyayari sa kanya, lalo na ang pagkamatay ng kanilang mga magulang. Sa pagnanais nitong si Nanay Candida
na ipaghiganti ang mga ito. Mas pinili nitong sambahin ang kadiliman at kapangyarihan na galing sa demonyo. Ngunit dahil nga sa pag-iwan naman nitong si Luis sa matanda, na pag-isip-isip nitong si Nanay Candida, naiwan na ng tuluyan ang pagiging masama at bumalik sa pagiging babaylan. Wikang sagot nitong si Lola Curita habang bumabawi pa ito ng wisyo at pagkagulat. Ikaw na pala iyan, Candida. Ang pagkakaalam ko, namatay ka na. Ibig bang sabihin, kahalintulad din ng aking ginawa ang iyong ginawa para makabalik dito sa mundo ng mga tao? Huwag mo akong husgahan dahil isa ka ding barangan. Mas masahol ka pa kumpara sa akin. Mas masama ka pa kumpara sa aking mga pinagkagawa. Kaya wala kang karapatan para pagsabihan ako sa mga bagay na yan. Sagot naman itong si Nanay Candida. Matagal ko nang pinagsisihan ang aking kasalanan. Inaamin ko, Curita, nagkamali ako sa mga pagkakataon na iyon at hindi ko ito itinatanggi. Masamang-masama ako. Marami akong napapatay. Ngunit ang aking mga pinapatay ay mga katulad ko din na sobrang kasamaan na ang pinaggagawa. Kaya hindi ko din pinagsisihan ang mga bagay na iyon. Magkakaiba tayo, Curita. Ikaw ay patuloy na nagpaalipin sa demonyo at sa tingin ko, ibininta mo na ang iyong kaluluwa para makamtan ang sobrang kalakasan na kapangyarihan. Ako, kahit na masama ang mga pinaggagawa ko, nagbago ako. Iniwan ko ito ng tuluyan at kinalimutan. Bumabawi ako. Tumutulong. Kinalaban ang mga masasama at mga kampo ng demonyo kasama ang ating mga apo, Ignacio. Ang mga batang ito, batid kong alam na nila na ikaw ang kanilang lolo. Ngunit ang ating anak na si Luis ay wala pa itong kaalam-alam tungkol sa iyo. Mabuti na lamang at napunta sina Ingo at ang mga bata sa lugar ng Hilaga. At sabik na si Luis na makita at makikilala ka. Lahat ng mga kasalanang nagawa mo o maging ang aking mga kasalanan noon ay kinakalimutan ko na. Dahil napakatagal na ang mga pangyayaring iyon. Ngunit sa ngayon, kailangan kong tapusin ang lahat ng mga ito. Kailangan kong harapin at patayin muli ang babaylan at naging barangan na ito. Tayo ang maghaharap, Curita. Alam kong malakas ka. Ngunit tingnan natin kung hanggang saan ang kalakasan na galing sa mga aral sa kadiliman kumpara sa mga aral ng kabutihan. Isa na akong alagad ng kabutihan, Curita, at isa sa mga tagapagpangalaga ng kalikasan. Kaya mas angat ako sa iyo. Huwag mo akong ikumpara sa kasamaan mo. Matagal ka ng patay at hindi ka mabubuhay kung walang tumulong sa iyo at walang nakipag-isa sa iyong espiritu at katawan na isang demonyo. Simula pa lamang sa aming pagpunta sa islang ito at napag-alaman na muli kang nagbalik at nabuhay, nasasabik na akong makaharap ka sa labanan. Hindi din makapagsalita itong si Tata Ignacio. Tumutulo ang luha nito ngayon. Bukod sa nagsisisi kasi ito sa kanyang paglayo doon kay Nanay Candida noon, nagulat din ito ngayon na ang babaeng iniwan niya noon ay ito pa ang nagligtas sa kanila. Ngunit sa kabilang banda, simula nang makikilala niya
Ang mga apo, handa na ito sa lahat, maging ang pagkikita nila ng isa pang anak na si Luis at ang kanyang iba pang mga apo. Pati itong si General Luna, napapaluha na din ito ngayon. Naisip niyang may kapatid at pamangkin din pala ito. Maraming taon ang nasayang para sa kanila. Ngunit ang mahalaga, nagkita-kita na ngayon ang mga ito at nagkakilala. May mga sinasabi na sa kanya si Tata Ignacio, ngunit hindi buo. At ngayon, naintindihan niya ang lahat-lahat. Napatitig ito doon sa mga bata na sina Samael, Aroma at pati doon kay Nico. Pagkatapos may gumuhit ng ngiti sa labi ng General. Bulong nito na narinig naman nitong si Tata Ignacio. Tata Ignacio, hayaan na natin na ang matandang babaylan ang lumaban doon kay ina. Tulad ng aking sinasabi, hindi ko na ina ang isang iyan. Isa na iyang demonyo at naghari na ang kasamaan sa kanyang isip at katawan. At nararapat lamang itong muling mawala dito sa mundong ibabaw. Ang subukan na lamang natin na gawin ngayon, makawala si ina sa pagiging alipin ng demonyo at maipadala ito sa tamang landas. Mas nanaisin ko pa na mapunta sa purgatorio si ina kumpara doon sa impyerno na magagamit ni Satanas sa kasamaan niya. Hindi pa tayo maaaring mamatay ngayon, Ama. Kailangan pa natin na makasama, Tata Ignacio, ang aking mga pamangkin at kapatid. Kailangan natin na lumaban ngayon at mabuhay. Sagot naman itong si Tata Ignacio habang pinapahid ang mga luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Tama ka, Luna. Hindi pa ngayon ang ating katapusan at sisikapin kong mabubuhay pa tayo at mamatay ang ating mga kalaban at maipadala ang mga ito sa impyerno. Lalo na si Kurita at ang General na iyan. Samantalang na makabawi naman ng wisyo itong si Lola Kurita, agad na nagpakawala ito ng malakas na mga usal. Matapos lamang na magbanggit ito ng ilang mga banyagang salita, nakakarinig na ang mga ito ng napakalakas na dagundong doon sa kanilang kinaroroonan, na parang mayroong nag-uumpugan na mga malalaking bato sa ilalim ng lupa. Medyo umiinog din at gumalaw ang kanilang kinatatayuan. Nababali ang mga sanga. Mas lumakas pa ang ihip ng hangin at agad na umalagwa galing doon sa paligid ang mga ipo-ipo na napakalakas na papunta sa kanila. Agad na wika nitong si Nanay Candida. Nagsimula nang umatake ang mga ito. Humanda na kayo, Pablo, Binjo. Agad naman na umindak sa lupa itong si Nanay Candida at nagbabanggit din ito ngayon ng mga banyagang salita. Pagkatapos lamang ng ginawang iyon ng matandang babaylan, biglang nabiyak ang lupang kinatatayuan ng mga ito. Ganon din ang nangyayari doon sa kinatatayuan nila ni General Bacos at Lola Kurita. Nag-uumpugan na ang lakas ng puwersa na pinakawalan ng dalawang matandang barangan at babaylan. Kamuntikan pangang mabuwal ang mga bata, pati na sina Tata Ignacio at General Luna. Maging ang mga tauhan nila ni General Bacos, kamuntikan na matumba ang mga ito sa lupa. Dahil sa pag-uumpugan ng dalawang malakas na puwersa, natumba ang mga puno ng kahoy, nabiyak ang mga lupa doon sa paligid at sumungaw agad ang napakakapal na mga usok na kay itim
agad na bumabalot ang mga ito doon sa kanilang kinaroroonan. Agad na gumawa sina Binjo at Pablo ng mga usal na mga pangwasak para mabasag ang mga usal na ginawa nitong si Lola Corita. Masama kasi ang kanilang hinala sa biglang pag-alagwa ng mga makakapal na usok na iyon. Pati pa nga sina Tata Ignacio at General Luna, gumawa na din agad ng mga orasyon ang mga ito. Ngunit nang medyo humupa na ang makapal na usok, biglang mayroong umaatake na sa kanila. At hindi ang mga mandirigma ng grupo nila ni General Bacos ang mga ito, kundi mga mandirigma ito na galing sa ilalim ng lupa na dumadaan sa mga biyak papalabas, at mga alagad ang mga ito nitong si Lola Corita. Medyo maitim ang kanilang mga katawan at wala silang nakikitang mukha sa mga nilalang na ito. Mayroon lamang isang malaking bunganga ang mga ito. May bitbit na parang mga latigong baging din ang mga nilalang. Mahigit sa 20 ang bilang ng mga ito na mabilis na umatake sa kanila, at agad na hinagupit sila gamit ang mga latigong baging na hawak ng mga ito. Agad na wika nitong si Binjo, "Nako, mukhang mga alagad ang mga ito ng mga demonyo. Kailangan natin na pabagsakin agad ang mga ito. Aroma, Pablo, Samael, Nico." Ngunit sina Tata Ignacio at General Luna hindi agad kumilos at tumugon ang mga ito. Batid nilang mga alagad ang mga ito ng matandang barangan na ina ni General Luna. Pinakiramdaman nila ang gagawin na pag-atake nila ni General Bacos, Lola Corita at ng mga alipores nito. Sinalubong naman agad nila ni Pablo at ng mga batang paslit ang lahat ng mga nilalang at pinabagsak ang mga ito. Ganon din itong si Binjo, naggamit ang kanyang 2 mga plumingko, agad na pinagtatagpas ang bawat lumalapit na mga kalabang nilalang sa kanila. Ngunit nang tuluyan ng maglaho ang mga usok doon sa paligid, dito nila napagtanto na nawala na doon itong si Nanay Candida. Napamura pa nga itong si Binjo. Ngunit sa kanyang pagtitig at pagtingin doon sa unahan, nawala na din doon ang matandang barangan na si Lola Corita. Nagulat din itong si Pablo, lalo na sina General Luna at ang matandang si Tata Ignacio. Agad na wika nitong si Tata Ignacio, "Mukhang nagkasundo na ang 2 iyon na lumipat ng lugar para doon nila ipagpatuloy ang kanilang labanan. Sana lamang manalo si Candida sa kanilang laban." Sagot naman agad nitong si General Luna, "Malakas ang aking ina. Malakas si Lola Corita. Tata Ignacio, sana manalo ang babaylan. Sa kanya, hindi lamang si Lola Corita ang kalaban nito ngayon, kundi pati na ang demonyong nasa kanyang katawan." Okay mga idol, maraming salamat. Baka makuha na natin yung watch hours natin dito sa Agimat Stories. Baka sa susunod na mga araw pwede na tayong maka-apply. At sana pa pala rin matanggap tayo bilang YouTube partner program. Sana mga idol. So ngayon, nais kong pasalamatan mga idol, i-shout out yung mga nag-comment sa huling upload natin kagabi. So maraming salamat po sa inyo. Shout out tayo mga idol kay Walter Baloging. Sabi niya dito mga idol, puro naman paulit-ulit kwento mo, kaya ayan tuloy. Kasi hindi, ano to mga idol, parang naligaw lang to, yung hindi totoong followers to, kasi
Dati may mga ano tayo, may mga compilation tayo, di ba? Yung hindi ko kayang makapag-narrate, kaya ginawa ko talaga yon. Dahil wala akong may upload, baka ma-demonetize naman tayo. Mabawasan yung watch hours natin, kailangan kong mag-update. Ilang buwan na akong hindi nakapag-upload, kaya kailangan ko talagang mag-compilation. At sinabi ko naman doon na yung mga gusto lang makinig muli at yung mga bago, at kapag tapos na kayo, huwag na kayong makinig. Bakit? Sabi naman niya, puro naman paulit-ulit kwento mo, kaya hindi ko maintindihan mga idol. Huwag natin intindihin. So, shoutout pa rin sa iyo, idol. Walter Balugings, kay Norma Ramos, Anisa Lauron, kay Analisa, salamat. Maraming salamat. Kay Stella Rosario, Maika Mopas, Ali Osino, Sandra Anderson, Normie Lita Tioson, Rona Villaluz, Dolores Tulyao, Rolly Bangkaya, kay Maria Dalimot, Raymond Awayan, Junjun Subiga, idol. Maraming salamat sa iyo, idol. Kay Nina Acaba, Juanito Azoilo, Merlan Arellano, kay Cords Rinsky, salamat idol. Agustin Perez, Henry Tayas, Jos Channel, Gisa May, kay Marcel Nakel, Ray Habanag or Habana Galvez, kay Efren Abadjano, Joey Precioso, Margie Estrada, Johen Palomado, Asia Sipmal, Ernesto Escanilla, Christian Ceballos, Midardo Macopia, kay Marilo Canta, at sa lahat ng mga patuloy na nakikinig sa ating mga kwento, kay Glenn Family TV, sa lahat ng mga blind community natin dyan, maraming salamat po sa inyo. So hanggang sumuli mga idol, kapag pwede na tayong mag-apply, baka hindi muna ako mag-upload, isang araw lang naman yun mga idol. Kailangan ko munang linisin, tapos apply naman tayo. Saka yung kabilang channel natin, yung Ang Gabay, AdSense lang yung problema doon. Ngunit kailangan kong maayos iyon before 45 days dahil baka tuluyan akong mawalan ng monetization. So kailangan kong gumawa ng mga AdSense. Gagamitin ko yung mga yung pinsan ko dito, yung ID nila, kasi hindi pwedeng magdoble. Doble kasi yung AdSense ko dati mga idol, 3. Pag verify ngayon, talagang hindi na talaga natatanggap. Tapos sayang talaga mga idol. Meron akong 6,000 sana na sahod, hindi ko pa nakukuha. Tapos nung sa ang Supremo pa, meron akong 35,000 doon na hindi ko talaga nakuha, at talagang hindi ko na yun makukuha mga idol, dahil ibinabalik na po ang kita ko na iyon doon sa mga advertisers na nagbibigay ng sahod sa mga YouTuber. Sayang talaga mga idol. Talagang napakasayang, pero okay lang. So hanggang sa muli mga idol, ingat po tayong lahat.